Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-41 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Dalawang Dalaw. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Ibarra dahil sa kaguluhang naganap. Upang libangin ang sarili, nagpatuloy siya sa kanyang paggawa sa laboratorio. Habang abala sa kanyang gawain, dumating si Elias upang ipaalam na may sakit si Maria Clara at tanungin kung may anumang ipagbibilin bago siya pumunta sa Batangas. Ipinaliwanag din ni Elias kung paano niya napigil ang kaguluhan noong nakaraang gabi sa pamamagitan ng kanyang pagkilala sa mga Guardia Sibil at ang utang na loob ng mga ito sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis na si Elias. Nagmadaling gumayak si Ibarra upang bisitahin si Maria Clara sa bahay ni Kapitan Tiago. Habang naglalakad, nakasalubong niya si Lucas, ang kapatid ng taong dilaw na namatay sa aksidente sa paggawa ng paaralan. Si Lucas ay nangungulit kay Ibarra tungkol sa makukuhang salapi ng kanilang pamilya bilang kabayaran sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Maayos na sinagot ni Ibarra na magbalik na lamang si Lucas sa ibang araw dahil pupunta siya sa may sakit, ngunit mapilit si Lucas. Sa huli, umalis na lamang si Ibarra upang hindi mawalan ng pagtitimpi. Naiwang galit si Lucas, nag-iisip ng paghihiganti dahil sa kanyang paniniwalang iisa ang ugali ni Ibarra at ng lolo nitong nagpahirap sa kanilang pamilya. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Hindi makatulog si Ibarra dahil sa kaguluhan, kaya't nagpatuloy siya sa paggawa sa kanyang laboratorio. Dumating si Elias upang ipaalam na may sakit si Maria Clara at tanungin kung may ipagbibilin si Ibarra bago pumunta sa Batangas. Ipinaliwanag ni Elias kung paano niya napigilan ang kaguluhan sa pamamagitan ng kanyang pagkakilala sa mga Guardia Sibil. Habang papunta sa bahay ni Kapitan Tiago, nakasalubong ni Ibarra si Lucas na humihingi ng kabayaran sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Naiwan si Lucas na nag-iisip ng paghihiganti matapos siyang tanggihanan ni Ibarra na magbigay agad ng salapi. Mga mahahalagang tauhan. Ibarra, punong tauhan ng nobela na hindi makatulog dahil sa kaguluhang naganap. Pinakita ang kanyang malasakit kay Maria Clara sa pamamagitan ng pagmamadali sa kanyang pagdalaw sa may sakit. Elias, isang malapit na kaibigan ni Ibarra at nakikipag-usap siya kay Ibarra tungkol sa kaguluhan sa plaza at sa kalagayan ni Maria Clara. Maria Clara, mahal ni Ibarra na nabanggit lamang sa kabanata bilang isang may sakit. Lucas, kapatid ng taong dilaw na namatay, naghahangad ng kabayaran mula kay Ibarra para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nang mapagtanto niyang hindi agad makukuha ang kanyang hinihingi, nagalit ito at nag-isip ng paghihiganti. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa tahanan ni Ibarra at sa mga lansangan ng kanilang bayan habang si Ibarra ay papunta sa bahay ni Maria Clara. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Balisa, pagiging aligaga o hindi mapakali dahil sa isang iniisip o nararamdaman. Laboratorio, isang lugar kung saan isinasagawa ang mga eksperimento o pagsasaliksik, karaniwang may mga kagamitan para sa agham o medisina. Napatigil, napatapos o napahinto ang isang bagay, tulad ng kaguluhan, sa pamamagitan ng isang aksyon o pakiusap. Pahinuhod, pagsang-ayon o pagpayag, karaniwang pagkatapos ng pagsusumamo o pag-uusap. Gumayak, paghahanda sa sarili upang magtungo sa isang lugar. May sakit, tumutukoy sa isang taong may karamdaman o hindi maganda ang pakiramdam. Kinulit, inulit-ulit na pakiusap o tanong na may layuning makuha ang nais. Pagtitimpi, pagpipigil ng sarili mula sa paggawa ng isang bagay, lalo na sa galit o init ng ulo. Nagpupuyos, nagngingit-ngit o naglalagablab ang damdamin sa sobrang galit. Magkakasundo, pagkakaroon ng pagkakaunawaan sa isang bagay.
At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kalagayan ni Ibarra na hindi makatulog dahil sa kaguluhan ay nagpapakita na ang isang tao, kahit gaano man katapang, ay maaaring magkaroon ng alalahanin at pag-aalala sa mga nagaganap sa kanyang paligid. Ang malasakit at pagmamalasakit ni Elias kay Ibarra ay isang halimbawa ng tunay na pagkakaibigan, na kahit na sa kabila ng panganib at kahirapan, handang tumulong at magbigay alam. Ang patuloy na paghingi ni Lucas ng kabayaran ay nagpapakita ng matinding galit at paghihiganti na maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan at kasamaan sa hinaharap. Ang pagtitimpi ni Ibarra sa harap ng mapilit na si Lucas ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapanatili ng respeto at pagkontrol sa sarili sa harap ng tukso o galit. Ang pagkilala ni Elias sa mga gwardya, sibil na nakatulong upang mapigil ang kaguluhan ay nagpapakita na ang relasyon at pagkilala sa ibang tao ay maaaring magamit sa positibong paraan upang maiwasan ang karahasan at hindi pagkakaunawaan. At diyan nagtatapos ang ika-41 kabanata ng Noli Me Tangere, 2 Dalaw. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.